Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Pagod ka na ba? Sa emotionally, physically, at hindi na ba kaya ng sarili mo? So minsan guys, di ba, dumadaan tayo sa mga ganyang sitwasyon na kung saan ay parang nawawalan ka ng pag-asa. Parang pinanghihinaan ka na ng loob. Na parang paulit-ulit na lang ba ang nangyayari, di ba? Parang wala namang nangyayari. Kahit anong pagsisikap ko, di ba? Ganun pa rin ako, mahirap pa rin ako. Samantalang yung iba, di ba? Parang napakabilis sa kanilang pagkasenso sa kanilang buhay. So, ano ngayon ang gagawin mo sa mga natitira mong energy? Kasi pag mga ganyan nga nasa isip mo, ay nangihina ka na, parang tinatamad ka na, di ba? Ayaw mo nang bumangon. Actually, pati pagtatrabaho, minsan tinatamad ka na rin, di ba? So, ano ba dapat natin gawin kapag dumaranas tayo ng mga ganyang pakiramdam sa buhay na natin na parang pagod ka na talaga? So, huwag kang panghinaan ng loob, di ba? Gawin mo ng buong puso ang pagseserbisyo sa Diyos o pati sa ating mga kapwa-tao, di ba? So, kahit ikaw ay isang ordinaryong tao lang, kahit hindi ka pastor, di ba? Pag sinabi natin kasi nga mga religious activity, parang nasa isip ng tao, kailangan pastor ka, madre ka, pare ka, di ba? Kahit mga simpleng kahit simpleng tao ka lang, kagaya ng ginagawa natin guys, hindi naman tayo pare, hindi naman tayo pastor, pero kinakalat natin yung mabuting balita ng ating Panginoong Yesus, di ba? Kasi minsan sa dami ng priority mo sa buhay, nakakalimutan mo na yung Diyos, di ba? Natataranta ka na sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, at kung ano-ano pa mga pumapasok sa isip mo, di ba? Mga problema mo sa utang, at kung ano-ano pa talaga. Kaya, ang sabi ni San Pablo, huwag kayong maging tamad. Kailangan lumaban kayo. Diba? At huwag kalimutan, siyempre, uunahin muna, ang sabi ni San Pablo, ang ating Panginoong Yesus. Seek first the kingdom of the Lord. And yung mga susunod ay blessing na. Diba? Tupalo na lang yung mga pinagkakabalan natin sa pang-araw-araw nating buhay. So, manatiling, diba? Panatilian yung ating pananampalataya na active guys. Active tayo at yung passionate tayo. Hindi lang basta active. Kailangan talaga yung gumagawa ka ng aksyon at araw-araw. Di ba? Yung pakiramdam mo kailangan mag-share ka. Kahit sa Facebook lang guys. Ako, ang ginagawa ko po sa araw-araw. Sa umaga, may mga lumalabas sa akin na iba't ibang mga Bible verse na kung saan ay sinishare ko yan sa umaga. Yung morning prayer, di ba? Kasi importante yung pagkagising mo, magpasalamat ka, magdasal ka. Tapos sa gabi naman, ganoon din, may evening prayer. So, ang sabi kasi ni San Pablo sa Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap, at laging manalangin. So, yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Tatlong bagay dito ang binabanggit nga nitong si San Pablo. Una, yung magalak kayo dahil may pag-asa. Guys, may pag-asa pa. Kahit na anong mangyari, di ba? Mawala man ang lahat, wag lang yung pag-asa. Kaya wag kang panginahan ng loob. Laksan mo ang loob mo. Buong puso kang lumaban. Di ba? Nasa tulong ng Diyos ay kaya mong lagpasan yan. Huwag kang panginahan ng loob. At yung pangalawa, yung magtiis sa paghihirap, di ba? Dahil yung pagtitiis ng paghihirap natin, hindi lang naman pinag-uusapan yan, yung physical na body natin, o yung mga temporary lang dito sa mundo, kundi pati yung eternal life o buhay na walang hanggan. Inaasam-asam din natin yan. Di ba? Kaya kailangan balance guys. Hindi lang sa physical natin, pati sa spiritual natin. Kaya ang title ng ating vlog araw-araw guys ay pagkain ng kaluluwa. 'Di ba? Kung ang katawan ay nanghihina pag walang pagkain,
Ganun din sa spiritual. Kung wala kang spiritual na pagkain, manghihina ka rin. Wala kang inspirasyon. Walang nagpapalakas ng loob sa iyo. Kaya sabi dito, magtiis at talagang sikaping manatili ang pananampalataya. Di ba? Kahit na mahirap, totoo mahirap guys, lalo na dito sa ating bansa. Mahirap ang buhay, pero hindi magiging dahilan para sumuko ka. Di ba? Marami na mga individual na nagmula sa hirap o mas mahirap pa sa daga, pero nakahon at umasenso sa kanilang buhay, nakawala sa hirap ng buhay. Kaya minsan, di ba? Hindi, yung iba nga, di ba? Illegal lang ginagawa, parang ang bilis yumaman, di ba? Parang sila pa yung gumagawa ng masama, sila pa yung umaasenso. Bakit gano'n, di ba? Minsan napapatanong tayo, di ba? So, ayahan mo lang. Relax ka lang. Dahil hindi naman yan habang buhay. At dahil kung illegal ang ginagawa nila, umasenso sila, mawawala din yan kalaunan. Dahil hindi nila pinagpaguran. Di ba? Kaya lagi po tayong manalangin. Yan ang bilang sa atin sa oras ng pangangailangan. Kaya ang sabi ko, di ba? Ang taong nagigipit, hindi sa patalim kumakapit, kundi dapat sa panalangin. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansal, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Laksan ng loob, buong pusong magsilbi sa ating Panginoon Jesus. So tayo po yung manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano mga bumabalot na sakit o karamdaman sa kanilang katawan. Hipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman, Lord. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na o nagkawatak-watak na. Hilumin niyo po ang kanilang puso. Hipuhin niyo, Lord, na maging mapagpatawad at mapagkumbaba para manumbalik ang magandang relasyon sa pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli. Lalo na po, Lord, sa financial, na talaga pong mahirap ang buhay. Pero, gaya ng sabi niyo, huwag kami mawalan ng pag-asa dahil sa iyo kami kakapit. Lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Hinahanap pa kung paano nila itatawid ang kanilang buong pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.